nakita dun sa likod ng pinto na nakatalokbong ng kulay itim na kumot. Yung naririnig ko pong umiiyak is babae. So, iniisip ko kapatid ko yun na tinatakot lang ako. Naaalala niyo pa ba itong kwento na ito na inere sa KMJS noong year 2018? Nahagip ng cellphone camera ang dimanoy multo ng isang madre. Almost 7 years ago na ang lumipas. Kumusta na nga kaya si Princess ngayon? Marahil marami ang nagtatanong kung tuluyan na nga bang nawala ang isang entity na pinaniniwala ang itim na madre? Pero bago ang lahat, muli nating sariwain ang kwento sa likod ng itim na madre na itinampok ng KMJS noong taon ng 2018. Tara, quick recap tayo. At ito naman pong aming lamesa. Ang na-caught on camera. Parang babaeng nakaitim na paniniwala ng ilan, isa raw, madre. Palaging may kumakalabog sa taas. Tuwing pipikit nawawala, tapos tuwing mumulat po, may kumakalabog talaga. Sa segment na ito ay ating makakapanayam si Princess, ang nakasaksi sa makatindig balahibong pagpaparamdam ng danan ng Kalapan. Ayon kay Princess, makalipas ang ilang linggo matapos ang pagpapabasbas ng kanilang tahanan ay hindi na muli sila ginambala ng anumang elemento. Pero makalipas po yung 2 linggo, nagbakasyon kami ng family ko sa isang resort. Pumunta ako nun sa isang kwarto na nirent namin ng family ko. Natakot ako kasi mag-isa lang ako, pero nagpatugtog ako ng music katulad nung palagi kong ginagawa. Nung nasa shower na ako at nasa gitna na ako ng paliligo ko, nagulat ako kasi biglang nawala yung music na pinapatugtog ko. And nangilabot ako nung meron akong narinig na mahinang pag-iyak. Na nanggagaling dun sa may kwarto. Pinakinggan kong mabuti kasi iniisip ko, baka boses ng kapatid ko yun o tinatakot lang ako. Tapos maya-maya biglang bumalik yung music na pinapakinggan ko. Binilisan ko na sa pagligo ko. Tapos nung time na nagbibihis na ako, nawala ulit yung music na pinapatugtog ko. Tapos nanlamig yung buong katawan ko nung narinig ko na naman yung umiiyak, pero this time mas malakas na. Yung naririnig ko pong umiiyak is babae. So iniisip ko kapatid ko yun na tinatakot lang ako. Kaya ang ginawa ko, binilisan ko na. Kinuha ko agad yung cellphone ko at lumabas na ako. Pero nanlaki yung ulo ko nung makitang walang katao-tao at mag-isa lang ako. Kasi akala ko nga kapatid ko yun. Pero paglabas ko walang tao. So ang ginawa ko, nagtatakbo na ako palabas at kwento sa family ko yung nangyari. Hindi ko masiguro kung yung umiiyak ba na yun ay yung madre na nakuhanan ng cellphone ko o yung multo na nakatira dun sa resort. Nung kwento ko yun sa family ko, sinabi sa akin na wag ko na lang daw pansinin. Hindi ko na lang pinansin, tapos bumalik ako dun sa kwarto na nirent namin. Pagpunta ko dun, kumuha ko ng pera kasi nga bibili ako ng ice cream. And nakita ko yung kapatid ko na nakaupo dun sa bed, umiiyak. Biniro ko pa na wag na siyang umiyak dahil bibilang ko siya ng ice cream. Tumingin siya sa akin ng masama at parang nagagalit sa akin kasi biniro ko pa. Hindi ko na lang pinansin, lumabas ako at nagulat ako nung nakita ko yung kapatid ko kasama ng papa ko. Doon ako umiyak talaga dahil natakot ako. Hindi ko na lang sinabi kasi ayoko talagang magpanik sila.
Nung paggabi na po, nagplano yung family ko na mag-bonfire. Maya-maya meron akong napansin na palakad-lakad dun sa nirentahan namin. Anino siya, walang mata, walang muka, basta anino lang siya na palakad-lakad. Dasal ako ng dasal ng time na yun kasi natatakot na talaga ako. 2 beses na po akong pinaalbularyo nung family ko and isa lang po yung sinasabi nila na ang dahilan daw po is yung nunal ko po sa mata. Half open daw po yung aking third eye. Doon po sa may likod namin, bandang poso, doon sa puno ng mangga, doon ko madalas makita yung hugis madre na entity. Kaya ang ginawa po ng lolo ko is pinalagyan niya ng ilaw yung doon sa may puno ng mangga para hindi masyado madilim at hindi kami natatakot tuwing lalabas doon. Naniniwala ka ba sa bangungot? Wes, kung ikaw ang makaranas ng ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Gustong-gusto ko na pong bumangon, pero hindi po ako makagalaw kaya ang ginawa ko is nagdasal na lang ako, katulad nung palagi kong ginagawa. Babangon na ako kaso meron na akong nakita dun sa likod ng pinto na nakatalokbong ng kulay itim na kumot.